Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ang pag-uusapan po natin ito ngayon, si Congressman Richard Gomez na alam naman natin na kung panonoorin po yung mga hearing kung saan dumadalo po si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez, parang lumalabas na sinusuportahan po niya o talagang sinusuportahan niya yung war on drugs po ni Pangulong Duterte. Kahit na pinipilit ng mga bata ni Tambi doon sa Tuadcom na pinasasama yung imahe ng war on drugs ni Pangulong Duterte, may isang Richard Gomez po na tila parang pinagtatanggol po si Pangulong Duterte. Although hindi naman niya sinasabing DDS siya or kung ano mang affiliated ko saan siya ang political group na bibilang. Pero ang pinaka tumatak po kasi doon, nung sinabi niyang naramdaman niya yung pagbabago nung siya ay mayor at ini-implement yung war on drugs si Pangulong Duterte, naramdaman niya yung malaking pagbabago dahil tumahimik yung kanyang nasasakupan at yun nga, nagulat siya na merong 900 katao ang sumuko pumunta sa munisipyo ng Ormoc, sumuko at gusto magbagong buhay dahil ayaw pa nilang kunin ang liwanag dahil na natakot sa mga babala ni Pangulong Duterte. So dahil doon, may isang barangay captain po ang nagsampa ng kaso kay Richard Gomez, kay Congressman Richard Gomez. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to at himayin po natin kung may kaugnayan ba ito doon sa ginawang yung pagtila yung pagsuporta niya or sabihin nating paghadlang niya or sabihin nating ano bang magandang words doon na kasi tanging si Richard Gomez pa lang yung nakikita nating congressman na nagbibigay ng ibang pananaw pagdating sa war on drugs maliban kay Marcoleta kasi si Congressman Marcoleta nagiging defender siya ni VP Sara doon sa budget hearing. Pero dito kasi sa Tuadcom kasi, ang pinag-uusapan dito si Pangulong Duterte at ang kanyang war on drugs. So, tanging si Richard Gomez pa lang po yung nakikita natin congressman na kumbaga nagbigay ng magandang resulta nung siya ay naging mayor doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin itong balitan to para magkaintindihan tayo kung bakit ba sinasabi nila itong pagkaso daw kay Richard Gomez dito ng isang barangay captain. Mukhang meron daw itong kaugnayan dito sa Tuadcom. Sa iba pang balita, nahaharap sa reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte Congressman Richard Gomez. Ito'y matapos idawit ng complainant ang mambabatas sa umano'y pamimilit na gumawa ng isang pekeng sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Sinampa ng reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Ito yung may kaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy siya kay Barangay Captain Albert Murilla ng Barangay Manlawaan, Tatabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taon 2016. Inalok pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard Jonathan Benjo, Ramandaban,
gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024 na kung saan binigyan ito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Para sa MBC TV Network News. Ngayon, kung titingnan nyo po yung affidavit, meron tayo rito nakikita at nabanggit din naman dito, nangyari yung insidenteng yan 2016 pa. So, kung titingnan nyo, 2016 pa, 2024 na ngayon. So, 8 years na po yung nakakalipas. So, 8 years na yung nakakalipas, ngayon lang po nagsampa ng kaso. Siguro, kaya nga naididikit dito yung nangyari dun sa, sa Tuadcom dahil nga itong si Congressman Richard Gomez, mukhang sumasalungat dun sa plano or sa kung ano man yung script na gustong gawin nitong mga miyembro ng Tuadcom. At isa pa nakikita natin dito at nakikita rin naman ng iba, sa Leyte po isinampa yung kaso. So, ang speaker po natin, si Speaker Romualdez, ay taga Leyte. So, marami nagsasabi na mukhang itong nagsampa ng kaso na to, na humingi ng tulong dito sa barangay captain, mukhang binabakiran daw ng isa sa mga politiko na taga Leyte. Makapangyarihang politiko galing sa Leyte. So, wala naman tayong ibang tinutukoy doon, pero kung titingnan nyo kasi yung sinasabi nilang mga conspiracy theory nila, mukhang may sabihin natin, mukhang mayroong katotohanan. Kasi, syempre, ano ba yung gustong mangyari nitong mga miyembro ng Tuadcom? Syempre, may may basbas yan, meron niyang kumpas galing sa taas. May kumpas yan galing sa kung sino man yung namumuno sa kanila. Siyempre, yung namumuno sa kanila, taga Leyte. So, posible daw na itong barangay captain, mukhang bata daw ito. Bata daw ito ng isang makapangyarihang politiko na taga Leyte. Kaya malakas ang loob na magsampa ng kaso dito kay Congressman Richard Gomez. Kasi kung titingnan mo nga naman kasi, hindi naman sa minamaliit natin yung barangay captain. Pero siyempre, di ba, real talk. Ikaw barangay captain, kakasuhan mo yung isang congressman at nangyari yung insidente na di umano sinasabi, grave coercion daw na yan, is 2016 pa. Di ba doon pa lang medyo medyo maghihinala ka na bakit naka-timing ngayon kung kailan nagsalita si Richard Gomez na parang pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte. Di ba? Medyo delikado rito si Congressman Richard Gomez. Tandaan ninyo kapag ang isang politiko ay medyo unleaning or sabihin natin hindi pumapabor sa nakaupo ngayon, nakakasuhan. Ba't natin nakakasuhan or sabihin natin na pag-iinitan? Unang-una dyan, si Congressman Arnie Tevez. Isipin niya, congressman yon pero sinibak sa pwesto. Dahil pinagbibintangan siya na siya raw yung mastermind doon sa pagpaslang kay Governor Digamo ng Negros. So, nakasampa pa lang yung kaso, hindi pa yun napapatunayan kung sino talaga yung mastermind. Pero hinatulan kaagad nila na si Tevez daw po yung mastermind doon sa pagpatay kay Governor Digamo. So, ang naging aksyon ng Kongreso nila Speaker Romualdez, sibakin sa pwesto si Congressman Arnie Tevez. At ginawa pa nilang terorista Ginawa pang terorista. Yun yung pinakamabigat doon dahil mabibigat din yung mga binitawang salita doon ni Arnie Tevez na mukhang may kalalagyan. Yung, kumbaga, magtatanong talaga yung taong bayan kung sino ba talaga si Pangulong Bongbong Marcos
at ang ano man yung kaugnayan niya sa mga illegal na aktibidades na kakilala ni Arnie Tevez. So, sindibak sa pwesto, hindi na siya congressman, ginawa pang terorista. Si Congressman Marcoleta, dahil dinipensahan niya si Vice President Sara Duterte sa kanyang budget deliberation, di ba? Anong ginawa kay Congressman Marcoleta? Tinanggalan siya ng komite. So, isa na lamang siyang ordinaryong congressman, wala na siyang hawak na komite. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya nakakasali o nakakasama dyan sa mga budget, sa mga congressional hearing. Kasi hindi na nga siya miyembro ng mga komite. So, wala na siyang doon. Kumbaga, hindi siya makakarating doon o hindi siya pwedeng dumalo hanggat walang imbitasyon. Siguro siguro lang, hindi natin sigurado. Pero parang ganun na lang kasi kung titingnan nyo, hindi siya naisasama sa mga ganyang klaseng hearing eh. So, yan yung nangyayari ngayon. Kaya ganyang gumanti itong mga to. So, kaya dito, delikado rito si Congressman Richard Gomez kapag pinagpatuloy niya yung kanyang pagdepensa o yung hindi niya pagsunod sa script na gustong mangyari ng mga bata ni Tambi. Si Congressman Richard Gomez kasi masyado ang nagpapalata na parang sumusuporta kay Pangulong Duterte kaya ka na pag-iinitan eh. Pero syempre, may prinsipyo si Congressman Richard Gomez. So, sinasabi niya lang naman kung ano yung mga talagang nangyari nung siya ay mayor pa. Pero yun nga lang, ito yung nagiging kabayaran nung hindi niya pagsunod sa gustong mangyari ng mga kumakalaban o kinakalaban ng mga Duterte. So, hindi tayo magtataka kung one of these days, yung kaso na yan, lalo pang palakihin at yun nga, magaya siya kay Congressman Tevez, sibakin din siya sa pagiging congressman at maging pa siya, kumbaga, baka sampahan pa siya ng, kaya katulad nga ni Tevez, gawin pang terorista. Ganyang gumante ang administrasyon na to. Kaya nga kung mapapansin nyo walang congressman na lumalaban or sabihin nating dito, bumabangga kay Speaker Romualdez. Tanging dalawa lang. Yung nga lang, si Richard Gomez, sa Quadcom siya nagsasalita, medyo marami siyang nasasagasaan. Hindi kagaya sa budget deliberation, doon hindi medyo, kumbaga hindi masyadong napupuruan si Congressman Marcoleta kasi Vice President lang yung kanyang dinidepensahan. Dito kasi gusto talaga nilang idiin si Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari dito kay Congressman Richard Gomez, kung magtutuloy-tuloy ba itong pagsampa ng kaso sa kanya or manganganak pa itong kaso na to. Siyempre, hindi titigil yung mga bata ni Tambi or kung sino man yung nasa likod nitong pagsasampa ng kaso hanggat hindi tumatahimik si Richard Gomez sa ginagawa niyang pagpuri dito sa ginagawang war on drugs hearing ng TUATCOM. So, abangan natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.